buntagon mga igsoon, nagpadayon ta sa disobedience, ika-31 na ni. And disobedience, mao gini siya pinaka-hindrance nganong ang tao di maluwas. No? Sugod sa mga believers, ngadto sa mga unbelieving people, tungod sa disobedience, ang tao di maluwas. So para sa mga unbeliever, mauro magyunig gingon si Ginoo, tuhui ang iyang gibuhat sa Calvary. Di mo sila mutuo. Mao nangawa sila naluwas. O karon, giambagan pa sa mga Kristohanon nga gisugo sa Ginoo to go and preach the gospel to every creature. Nganong mao man ay gisugo sa Ginoo, go and preach the gospel, ngano man? Nganong maora man ang gisugo sa Ginoo klaro to go and preach the gospel to every creature. Nganong wa man niyo ng Ginoo, go and preach goodness. Go and preach the church. Go and preach, usahay, mainiglakaw na to dito, ipasundayag na to, simbahan, ang among simbahan. No, not the church. Ingon ang Ginoo, panlakaw mo, iwali ang Ebanghelyo. Preach the gospel. So, unsa man ang gospel? The death, burial, and resurrection of the Lord. Preach. Preach that Jesus died. Preach that Jesus was buried for us. Preach that Jesus rose again to save us. Maunay ipawali sa Ginoo, dapat diha ta mabisi. But sad to say, mga kaigsunan, there is disobedience. So tungod sa disobedience, didto ta na sumok sa kinabuhi nga perting bisiha pero way agi. Sama sa mga Israelites before, maunang dunay Babylonian captivity, unya sa diyang gideliver na sila, last Sunday ang atong giisgutan, nga gideliver na sila. Gipagawas na sila mga igsoon in the book of Ezra. So ang damadaan ninyong Bible sa Ezra, karon na natas chapter 9. Sa chapter 7, chapter 8, o chapter 7, gipagawas na sila mga igsoon. Ang kanang treasure sa temple na restore na. Ang pagserbisyo sa Ginoo na restore na. Nindot na kayo ang tanan, ang command sa hari gipatuma na. Mga lagad sa Ginoo, mauna nay mando mga igsoon, mauna nay gisunod sa mga tao, mauna nay na-establish tungod sa kinabuhi ni Ezra. Now, the problem is sa chapter 9. Naay problema sa chapter 9. Muna atong topic this morning. Let's all stand, magampo sa ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Please bless each and every one with wisdom, allowing us, Lord, to enjoy your message, to understand it. Kaya kung dili namo ni masabtan, Lord, wag yun ni, dili mi ma-enjoy sa pagpaminaw. So please help us, Lord, nga masubay gyud sa matag usa ang mensahe nga imong ihatag today through me. And please allow me, O God, to use your power and your boldness this morning. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Standing Guilty Before a Righteous God. God is righteous. Always remember this. God is righteous. Nobody nga mo stand before God nga ang imong gisulob is carnality nga makahimaya ka sa Ginoo. You will stand guilty before God. Si Ezra, mga kaigsunan, was the prophet nga gigamit sa Ginoo para ma-restore og balik ang Israelites ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Si Ezra ang gigamit sa Ginoo, mo na the whole book of Ezra is a blessing for Israel. Pero diri sa chapter 9, mga kaigsunan, naay report. Naay report nga niabot kang Ezra after nga na-resolba na tanan. Una-una, after sa sakripisyo nga gibutang sa propeta nga mao si Ezra, after na nga iya nang nahatag ang iyang kinatibuk ang kusog mga igsoon nga makuha og balik ang mga Israelites from Babylon balik ngadto sa Jerusalem, after nga na-set up na tanan, nga ready na unta nga tuloy-tuloy na ang pagbag-o, agoy na amay report. Una-unaan ninyo, ibutang inyong kanang tiil sa sapatos ni Ezra, kung nagsapatos to siya.
So ibutang sa iyang tsinelas or sapatos ang imong tiil. Unya i-feel mga igsoon ang iyang gibati. Nga sa tanang effort nga iyang gibuhat, after nga imbes na mag-rejoice sa kadaugan, niabot ang report. Nga perting paita nga report mga igsoon. So muna ito isgutan today. Sa chapter 9 sa Book of Ezra, tulo ka butang mga kaigsonan para ato ning mahimay-himay kaning ngano man nga si Ezra nga nagtuman sa Ginoo, nagbarog man siya nga guilty before the Lord. So ato ning sabton kung nganong guilty siya o na-guilty ba siya para sa iyang kaugalingon or na-guilty siya for the sin of his people. So sakit kay na hunahon ba nga naningkamot ka sa pag-serve sa Ginoo pero ang mga katawhan wala. So ang leader mao mo ginay manubag. Mao ni nahitabo ni Ezra. So number 1, mga igsoon, compromise with the world. Mao ni problema. Gigayda ni Ezra pabalik sa Jerusalem, gibalik, girestore tanan para sa paghimaya sa Ginoo ang kinabuhi sa mga pinili sa Dios, makabalik og pagpangalagan sa Ginoo according sa kabubuton sa Ginoo. But there was compromising. Disobedience often begins with compromise. Di na magsugod sa disobedience diretso. Ni-compromise usa ka. When God's people mix with ungodly practices, holiness is diluted and spiritual identity is endangered. Kita ang atong spiritual identity kung pangutan-on ta mga igsoon, who are you in a spiritual sense? Unsa may katubag nato kinsa ta? Kasagaran ang question ana nga mutunga mga igsoon, unsay mo religion? No, do wala ta nagbarog og religion, naata sa church mga igsoon nga gitukod ni Kristo, and this is not religion. Mao na technically wa ka ni balhin og religion. Nihawa ka sa religion, niadto ka sa simbahan sa Dios. Dili sa ni siya Church of God kana na may niangkon ana. Dili sa ni siya Iglesia ni Kristo kana na may niangkon ana og dili mao ilang doktrina. But this is the church that God instituted. Nga giinvisan sa kinabuhi ni Kristo, nga gisugo ni Kristo sa pagwali sa ebanghelyo nga maoray makahatag og kaluwasan, not plus the church, not plus baptism, not plus good works, but only the death of Christ on the cross. Wala na ilain. No plus, no minus. Mao nay tinuod nga simbahan nga ato makita today. Ug mao na simbahan nga gidabudubuhan og ayo sa yawa mga igsoon, mao na nga mga simbahan nga lisod kaayo patubuon, mao na nga simbahan nga lisod kaayo nga padaghanon kay ngano man naay persecutor. Ug ang mga Kristohanon kung dili maminaw sa giya sa Ginoo, kung dili magpabilin og paduol sa Ginoo, dili magamit sa Ginoo, musamot og kadugay ang pagpadaghan sa mga magtotoo. Hinumdumi ha, basta naay manghilabot, lisod kaayo ang pagpadayon. So kung magpahilabot kita, matagusan nato, kung magpahilabot na sa yawa, saan itong pagpadayon? Hilabtan magyud ta mga igsoon. Believe you me, nagpaabot na ang yawa, hilabtan gyud ta. So kung magpatara ka sa yawa nga sa kablito na ka, o say mo hana pagkablit, niyo na ka, asam ta. O pagay ka imbitara, feeling na nimo pakuyugon ka. Tanawa na mga Kristohanon karon, pero arita sa espirituhanon nga bahin para pagbuhat sa pagtuman sa gusto sa Ginoo. Ay, kanang tanaw lang nako kung makakuan ba ko, makalugar ba ko. O tanawa, mangita pa kag lugar para sa Ginoo, pero kung para sa kalibutan, mamugos jud kang iapil ka. Unsa may tawag na to ana? Compromise. Imong gi-compromise ang imong Kristohanong kinabuhi nga gipalit ka na sa Ginoo, giinvisan ka sa iyang kinabuhi para magpuyo unta ka sa bag-o nga kinabuhi. Pero ngano man nga imo man gi-compromise ang imong bag-ong kinabuhi,
nagpadayon magkadito sa pagsunod sa karaan nimong kinabuhi. Hinumdumi ha, ang giingon sa Ginoo, now you are in Christ. You are a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pagitaon gyud nimo, asa man ang new. And everything that you are looking for is in the Bible. Ang tanang old, mga igsoon, nga imong dapat biyaan, naa sa kalibutan. Karon, susiha ang imong kinabuhi, asa ka dapit, asa ka nagyampungad, asa ka nag-spend sa imong time sa kalibutan o sa buluhaton sa Ginoo. Mauna nga dili muusad, dili mahimong victorious ang buluhaton sa Ginoo tungod sa mga katawhan nga nag-compromise sa ilang kinabuhi. Nindot na kayo ang nabuhat ni Ezra, mga kaigsunan. In verse 1 to verse number 6 sa chapter 9, ingon sa Bible, mga kaigsunan, sa verse number 1, now, when these things were done, unsa man nga things nga nahitabo, katong na-restore na niya tanan, nabalik na, nawa na sila sa Babylon, nabalik na sila sa Jerusalem. Sa pagkahuman ani, the princes came to me, saying, the people of Israel and the priests and the Levites have not separated themselves from the people of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, and the Ammonites, and the Moabites, the Egyptian, and the Amorites. Puros mga idolatros. Nakighiusa sila dito. Giunsa man pagkighiusa, intermarriage. Nakigminyo ang mga kalalakinan ngadto sa mga unbelieving nga mga kababayan. O ang mga babay sa mga pinili sa Ginoo nakighilambigit pud didto sa mga dili iya sa Ginoo. Dunay compromising. In verse number 2, for they have taken of their daughters for themselves and for their sons, so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands. Yea, the hands of the princes and rulers hath been chief in this trespass. Mao'y nagpangulo. Imbis leader unta sa kaayo, nag-lead man hinoon didto sa kadaot. Dapat ang ilang mga anak nga babae ug lalaki ila nang isubmitar ngadto sa Ginoo, ila naman hinoong gikuha ug ilang gipakighilambigit ngadto sa mga dili iya sa Ginoo. Mao na kita bantayan nato ni mga igsoon kani atong mga anak. Bantay kinsa man na ang ilang ginasigig tan-aw. Kinsa man na ilang ginasigi og kanang communicate. Iya ba na sa Ginoo o dili iya sa Ginoo? Kay mao na karon ang pinaka-strong nga weapon ni Satan, diverting the Christian to the world using the word love, but it is not really love, it is lust. Feeding the lust of the eyes and the lust of the flesh. Kay anha magyon ang magsugod diha pag-igsoon nga first look. Kunya ninyo ba nila first look kuno diha ka mapitlok. Sabot ang pitlok nahug kas lungag. Pit. Tungod ni tan-aw ka nahug kas lungag siyawa, nalitag ka. Siya man unta ilabay diha sa bottomless pit. So muna gigamit ron siyawa mga igsoon, mag-andam siya mga snares, no, mga lungag litag sa mga Kristohanon. Og didto iya pabarugan og mga para sa mga lalaki kana mga sexy kayo sa tanan. Ang wa nimo mahibaw idi ay illusion. Dili real. Di ba? Usahay kamo na abi ninyong tinuod AI dayto. Tanawa. Unya, kuhaon na imong mga kwarta diha nga imong ikuan wa na nabiktima ang Kristohanon uwawa pud ana oy. Are you listening? It is happening. Mga igsoon, it is happening. So kani kinabuhi diri sa mga Israelites, they have taken of their daughters for themselves. Wala nila giadto sa Ginoo, ready naman unta. Ang simbahan ready na mga igsoon. Naana giimbisan sa Ginoo sa iyang kinabuhi.
sa dihang nahimot ang part sa church, ready na ang buluhaton. Ready na nga isabuag ang balita. Ready na gihumana ni Kristo dito sa cross. The gospel is ready to preach. Where are we? Muna subo pito kayo palandungon mga igsoon nga ang mga ginikanan mismo mo'y magbawal silang anak. Ay sige kadtong simbahan. Unsa man imong dagway? Adto na lang kapirmi simbahan. Magunsa man ka didto? O diwa na ni adtong simbahan. Asa naman ni adto imong anak? Tuanas kalibutan. O karon, magsika gilak-hilak, akong anak, akong anak. O ano bitaw nga wa nimo gipaduol sa Ginoo? Unsa may buhaton sa yawa sa kinabuhi sa imong anak paninduton? Gubon. Kay ang iyang tinguha pasakitan ang Ginoo nga nag-invest sa iyang kinabuhi sa imong anak. Wala kita mga ginikanan, kita mo'y gamito sa yawa, maguba na atong mga anak nga kinabuhi nila maadto sa yawa. Kinahanglan ato gina silang giyahan paduol tas Ginoo kay maoro gyud ni. Sultihan ta mo, mas una bayag gyud ta aning kalibutan ng panaw. No? Talagsara kayo na, anak mo'y mauna. Pero ang sequence yun, kita yun mga ginikanan mauna. Inikawa na to, kaya ba nilang magbarog nga naa sa tiilan sa Dios? Nga kung karon pa lang, dili na to sila makita. Taon sa mga klasik kinabuhi, mga igsoon, nga linuwas sa Ginoo, tuwas kalibutan. Pasabot, kuwan ka ba, American ka, nya tuwa ka na nanginabuhi dito sa Iran. Kung sa kinabuhi ron sa mga American citizen, nga tuwa sa Iran. Eh di kasi gigdagan. Kita sabi, run. Run. Luoy kaayo. Ing ana ang kinabuhi mga igsoon, Kristohanon ka, tuwa kas balwartes kaaway. Imagine lang guna na to, ang atong kalipay naa sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong kalipay naa sa iyang paggiya, ang atong kalipay naa sa iyahang pagtudlo ba, kung unsay angay para sa atong kinabuhi, maunay dapat nato katunon. Ila naman hinuong, parehas na nato, gikuha na to atong kinabuhi, kanon dahil magbuot ka pastor. Ay noon, di ba ko magbuot? Ang Ginoo may angay magbuot nimo. No? Ang kuan lang kay ako'y gisugo sa Ginoo para ingnon ka. Muna ayo gunaw na nga ako mo'y mugamit nimo. Gigiyahan ti ka, unsaon nga magamit sa Ginoo kanang imong kinabuhi. Karon gani sa pagbalhin, wa man mo'y kwan, wa man mo'y kanabitong responsibility nga tabangan mi. Nga naman amo man kinabuhi nga kami namalhin mi diri. Nakuha na to. So that is our personal kwan, amo kaugalingong kinabuhi, pero sa buluhaton mga kaigsunan, dili ka angay mo baliban. Ayaw balibari ang gisugo sa Ginoo. Kay ano man, siya na imong kontra ana. Ayaw ilikay imong panlantaw. Ingon ang Ginoo, look on the field. Look. Kung sa may gipakita sa Ginoo, ripe for harvest. Ready to harvest. Ug ang ebanghelyo nga mao'y angay nimong ipugas didto sa ilang kasing-kasing, ready na sad. Why are you taking yourself back to yourself? Nganong imo man ang gikuha og balik ang imong kaugalingon para sa imong kaugalingon? Nga para naman untan as Ginoo. You are bought with a price. Therefore, glorify God with your body and with your spirit. Pinalit naman ka. In verse number 3, in God's Bible, and when I heard this thing, tanawa ang leader I rent my garment and my mantle, and plucked off the hair of my head and of my beard, and sat down astonished. Kasakit na. May ito gigunting niya, iya magilangkat. Yang gipang-ibot, iyang buhok, sa kalagot. Ano man yung mga tawhana? Verse number 4, then were assembled unto me every one that trembled at the word of the God of Israel,
because of the transgression of those that had been carried away. And I sat astonished until the evening sacrifice. Verse 5, and at the evening sacrifice, I arose up from my heaviness, and having rent my garment and my mantle, I fell upon my knees and spread out my hands unto the Lord my God, and said, in verse number 6, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God, for our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up unto the heavens. Kinsa naghimo sa sala? Ang mga katawhan, ang leader, nasakit, mga kaigsunan. Mao na ayaw lang gyud og katingala, ayaw kahibulong ngano man mga pastor, mga suko man sa membro, kung magpamandlong ang mga membro, o tanawa lang gibuhat ni Ezra, tanawa lang gibati ni Ezra. What's the difference? Sa mga pastor o sa mga prophet before? Pareha naman na tinugyanan sa Ginoo sa mga katawhan. Manubag ang mga pastor. We will give answer before God sa inyong kinabuhi. Mo nang importante kayo og imo ta sabton ba nindutan no na day gabantay nato kani di ay wali di ay sa Ginoo nga ginamit ang pastor paggiya day ni nato para dili maguba atong kinabuhi. Kana ba kung nasabtan nimo ang tinguha sa Ginoo? Ninduta di ay no sa ato pa si pastor wa day na nasuko nato, wala day na siya na personal nato. Yes. Wala mga igsuon. Kundili, gi-intune ang imong kinabuhi, ang imong mga desisyon para ma-intune ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Aron ang panalangin sa Ginoo, normally, mudagayday na diha padung sa imong kinabuhi. Nindot na gyud unta kayo ang panalangin, pero unsaon man ni? Nalimad ka si Ezra, mga igsoon, ang iyang sulti sa Ginoo. I am ashamed and blush to lift up my face to thee. Hapit di siya makahangad ngadto sa Dios, mga igsoon, tungod sa gibuhat sa mga Israelites. Mao nay bation sa mga pastor karon kung makita ang mga kinabuhi sa mga Kristohanon, wala man gyud ni sila sa pagpangalagad, naa man ni sila kinabuhi lang gyud in taon dito naningkamot sa taman sa ginhawa para sa ilang kaugalingon. Di ba mo gyapon ilang problema? Ilang gikuha og balik ilang kaugalingon gikan sa kabubuton sa Ginoo og ilang gikinabuhi sa gusto nila nga kinabuhi. O tanawa, di ba mo kinabuhi karon sa mga Kristohanon? Wala mo sa paggiya sa pastor, wala mo sa buluhaton nga gipabuhat sa Ginoo, which is gospel ministry. O dapat ato man i-prepare atong kaugalingon. Gubat ni mga igsoon, oy, wala mo kikita na ani spiritual warfare. Kaya atong kinabuhi. Kaya ang atong trabaho, spiritual. Pagkabot sa mga kalag nga nangawala. Pero pastor, di mo gutakita ang kalag, pastor. Naalagi na sa tao. Salig lang, naa sa tao ang kalag. Hello? Ayaw mo pangitag kalag. Kaysa tinuod lang, kung kalag mo yung matubang nimo, mahadlo ka. Tao pangitaa kay kada tao na ay kalag diha, nagpuyo. Hello? Mawala ang kalag ana, minteryo na na. Mano walay sulwiling sa minteryo. Nara sa drabay mga ngan dito. Pwede na rin mo kuhaon dito. Mayo gani kay wa mo kuhain na kog reportings. Diretso tas Ginoo. Okay, kukuhaan mo diha pila inyong soul save sa una atong nagibuhat, soul save pilay soul save. Daghan kayo, okay, submit the names. O ata kay baw basig gikan as pansyon mga igsoon. Umangan ana. Kay mas dali ra sulwiningon dito muhatag dayon singan. Wa pagod ka kasulti, nanangan diretso unsa ingan ani niya. Na pay birthday. Kumpleto. Tanawa na. Di man nato pwede ilaro ng Ginoo. Dili siya malipay og reporting. Malipay siya kalag nga mada. Malipay siya every time nga imong adtuon kanang kalaga sa ilang balay. Every time ablihan nimo sa Bible,
every time nga tudluan nimo sa kabuuton sa Ginoo, naa diha ang kalipay sa Ginoo, mga kaigsuonan. Ug naa diha monindot atong kinabuhi. Ayaw dadi ang Ginoo listahan. Dad-an nato ang Ginoo kalag. Are you following? Kay di gyud malipay ang Ginoo ana, mga kaigsuonan, neither do I. Malipay ko na inyong lista. Di gyud na makalipay, mga igsuon. Number 2, the weight of guilt. Unsay gibugaton sa guiltiness, mga igsuon, nga gibati ni Ezra. Disobedience carries consequences that can span generations. Damay ang atong umaabot. Sin leaves a heavy burden, reminding us that rebellion against God is never without lasting impact. Madamay in town atong mga anak. Kamu mga young people, gara-gara pa na inyong kinabuhi karon. Kung dili nimo na ihatag sa Ginoo imong kinabuhi, samtang bata pa ka, kay ingon ra ba ang Ginoo, hinumdumi ang Dios sa panahon sa imong pagkabatanon. Remember the God who created you in the days of thy youth. Klaro kayo ng bando sa Ginoo. Nganong sa panahon man sa imong pagkabatanon, kay naa diha imong kusog. Naa diha ang imong capability, ang capacity nimo naa diha. Pero tanawa, ang yawa, mga igsoon, asa iyang penetration? Wa na sa youth karon, naa na sa children. Tanawa mga bata ron pagkagahig o. Tanawa ang mga children karon, sa una, tanaw lang sa ginikanan ang mga bata, muko na oy. O apil ta na nga generation, sa atong generation wa. Tanaw lang ta sa atong ginikanan, kay bawo na tag unsay pasabot. Kini agi sabihan mi ana, mga igsoon, nga kung dunay bisita, tago mo tago kay nay bisita. Di yun manggawas, pero karon ang mga bata ron, pag mag-set ka og snack sila pay una mo langkat, mga igsoon. Bisag ingno nimo nga tago sa mo tago, sabay tago. Wala mga bata ron. Mo po'y mingon sa bisita, di pa mo manguli. Kuyaw na kayo mga bata karon. Pero sa una, sa panahon namo mga igsoon, agree mo kung tinuod ni sa inyong kinabuhipon. Basta na bisita, labi na mga kanang importante nga mga bisita, tago. Wa gyud gawas-gawas. To ara mi dito magduwa, hilong kayo, duwa-duwa. Sige lili, napa, gi duwa sa ta, duwa. Di gyud mi magsamok-samok. Pero karon mga kaigsuonan, inigtan-aw nimo sa bata, amo sipat pod. Lahi ng generation karon. Ngano man, unsa may nausab sukad sa atong panahon. No? Unsa may napuno sa generation karon. Gadgets. Kuha aguna sa ilang kinabuhi, matarong lagi na ilang utok. Obserbarin na inyong anak, tagay gadget, tanawag, di na masturya, di na masugo. Pero kuhain, bisag, usa ka buwan. Tanawa, mahina-hina nagkalutas. Mo istorya na ninyo. Mo communicate na, masugo na nimo, maistorya na nimo tarong. Pero kung nanay gadget, bisag pag kaning mga bata na to, kaning mga nasa children's department ba? Unsa man sa mga ginikanan, kita may para di magsamok ni, gihimo man natong bibisiter ang cellphone. Wala kay bawo nga imo siyang gi-introduce dito sa yawa, mga kaigsunan, nagtubo na siya nga ang iyang mentality tuwa dito. Di na lang maminaw nimo. Nya unsay gituldo dito, mga pamalikas, mga kanang sukol sa ginikanan, mga cartoons lang na pero kanang hinampakay din man na nila nakuha. Taman Jerry, dagan, imong anak ko si paggukod, abi niya, duwa ra. Mao na. Ayaw na anak, kanilang anak Barney. Ang imong anak po, gananan po, ni alalaki. Na Barney po na imong anak, kung lalaki, pirting luuya na imong anak, nabayot man hinoon.
Dapat ikaw maoy mag-intentional sa pagpatubo, kanang intentional nga pagpatubo sa imong anak. Teach them the Word of God. Do not let them watch and watch and watch without parental guidance. Bisag ang TV, mingon, parental guidance is required. O, nabang ginikanan? Wala. Lipay kayong ginikanan. Salamat akong anak, walang nagsamok. Pero ang imong anak, imo nagilawog sa tirong mga igsoon. Hantod karon, wag gyud ta kasabot unsa nang tirong. Gilawog sa tirong. Verse 7 to 14. So gingon sa Bible diri. Since the days of our fathers have we been in a great trespass unto this day. And for our iniquities have we, our kings and our priests, been delivered into the hand of the kings of the lands, to the sword, to captivity, and to a spoil, and to confusion of face, as it is this day. And now, for a little space, grace hath been shewed from the Lord our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in His holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage, na nagitagaan na sila og kagawasan gikan sa captivity mga kaigsuonan. Ingon sa verse number 9, for we were bondmen, yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give us a reviving, to set up the house of our God, and to repair the desolation thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem. Nahimo na natanan, gigrasyahan sila sa Ginoo. In verse number 10, and now, our God, what shall we say after this? For we have forsaken thy commandments. Luyo sa gibuhat sa Ginoo, mga igsoon, nga gitagaan sila grasya. Gikuha sila gikan sa pagka-captive, gi-free sila sa Ginoo, gipabalik sila sa ilang lugar, nga gikuhaan naman unta sila, gi-restore og balik sa Ginoo. Ingon si Ezra, mga igsoon, apan karon Lord, what shall we say after this? O karon inuklogi mga kaigsuonan, kinsa ka sa dihawa si Kristo? Nagtuo ka, lipay kay ka because naa ka sa imong barkada, naginom-inom mo, lipay kayo mo, usahay ang imong kinabuhi murag naa na diha, mga igsoon, naras kadalanan, nagsigig laag-laag, lakaw-lakaw, lingaw ka istanan. Pero tanawa, susiha deep inside you, are you really happy? Malipayon bagyo ka, tanawa ng mga bata sa kagabion. Nga lipay kay sila maglakaw-lakaw na, magbuhat diha og binuang diha. Pero tanawang ilang kinabuhi, lipay bagyo tinuod. Kung sila na lang usa, wala nang ilang mga barkada, tanawa ilang dagway. Malipayon ba? Sultian ta ka mga kaigsunan, kung ikaw naa ka sa Ginoo, kuyog ka sa Ginoo, you don't need other people to be happy. All you need is God. You can be joyful with the Lord. Labi nagmag-ipon na ang mga joyful people with God. There will be rejoicing. Mao na nga kung ikaw wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, kay wa nimo nahatag sa Ginoo tuwa sa kalibutan, inig-ipon nimo together with those people who have God in their life. Ma-out of place ka. Ano malipayon na ni sila? Ka-crisis man ron. Nga nung nag-hallelujah, praise the Lord, manay sila nga, wapan ang kalibutan ron, gubot kayo. Ano, waragod mga igsoon? Daghan kita makita, mga question ta ba? Muna Ginoo, wala tamanduhi mga kaigsunan karong panahon na, wa tamanduhi nga makigubat, di manduan ta sa Ginoo nga ipakatag ang gugma. Spread the love. Spread the gospel. Let the people hear the message of God, not the message of war. Spread the good news. Mo ni magsugod ni sa matag kinabuhi sa mga Kristohanon.
Dili lang ta magsigi og apil-apila na mga kaigsunan na bahala ra kisay makadaog anang yuta kasi makaangkon ana. Ang ato nga agkalag atong makabot nato og mahatag nato sa Ginoo. Total iyam ni Ginoo tanan. Bisag kinsa pang kamuta diha nga moangkon anang yuta di gyapon na nila malangkat kamot sa Ginoo. Ano ang good news? Ang Ginoo gapoy tag-iya. Kinsa ta? Anak sa Ginoo. Bisag asa ta mabutag pangaigsoon, we are under the care of our God. Bisag unsa pay may tabo aning kalibutan na, muna ay nalag kasakit. Wala na bisag unsay mahitabo diha o ang gasolina karon, ang diesel gyud, labi na ang diesel mas mahal pa kaysa gasolina. Muna ay 105, 990 plus. Di ba? Na ay 107, 118. Ang Caltex mo'y champion ron. Perting mahala sa Caltex. Muna, 1 star sila, 1 star. Ang uban, wa pa na star. So, pagka mahala na niya, sunod si mana mo, mahal na po. Yan ang problema mo, ana. Na, suko kayo ang mga driver ron, kay gipramisan isa ka ang plitip niya, wala gidayon, kay wa pa daw na epekto. O, iya, sad na. Pero, unsa man, mga suko ta ni. Ipatuman, daghan sad masuko, kay ang mamiliti hay, mas daghan man kasi driver. May ingon na sad ang mamiliti, pamahal sa ipasaka sa niya mong sweldo. Pagkagubuta, mga igsoon. Pero kung naata sa under, sa protection sa Ginoo, bisag pila pa na diha, di ka maapektuhan, basta mutuman ka. Because God knows how to increase your wealth. God knows how to give you finances sa panahon nga gikinahanglan nimo. According to the Bible, ang iyang blessing is durable. Magpabilin even sa mga evil days thereof. Unsay tawag nimo ron? Evil days ron. Naliman ka mga igsoon, tagpila na ang isda musaka na sad, ang bugas musaka, tanan musaka, ang sweldo mo wa pa. Kano sa ka ng sweldo kay lalisan pa man sa Congress. Pero kung magpadata ana mga kaigsunan, ay mabuyong sa niya atong utok oy. Pero arita sa buluhaton sa Ginoo magtutok be. So, maintain atong kinabuhi. Di ta mabalakag, magpila na diha mga kaigsunan. Ang importante na may bugas ato ang naman tayo maluto. Di ba? Kung may maluto, di mananom ka dihag mga gulay-gulay diha. Oh, di na agapon kay maluto. Are you listening? Ngayon, waman may kayutaan, pastor. O naamoy mga kuwan diha, mga galon-galon diha. O, butang igiyuta, na kay kayutaan. Di ba? Muturok na ng tangkong ana, oy. Muturok ng sibuyas ana. Muturok na ang alugbati ana. Pero bisag unsa pa, bisag asa pa, ang Ginoo kamaw mo atiman na to. But listen to the guilt in your heart, mga igsoon. Nga naman nga dunay guilt, kay dunay pagpadayon sa sala. Kung kana mo'y atong hunungon sa atong kinabuhi, mawagtang kuning guiltiness. Muni si Isra, mga igsoon, ang iyang hangyo sa Ginoo, Lord, unsa may amoy kasulti ani karon? Nga amo manigi sa likway ang imong mga mando? O so unsao man nato? Kay bao nata unsao ni pagsolusyon? Di ibalik ang atong pagtuman. Kay diha man ta nagproblema sa atong disobedience. Verse 11, which thou hast commanded by thy servants, the prophets, saying, the land unto which ye go to possess it is an unclean land with the filthiness of the people of the lands, with their abominations, which have filled it from one end to another with their uncleanness. Na naman ay bawa naman na, mga kaigsunan, kay giwaninga naman sila. Pagbantay mo. Pero kay bawa na mo unsay clean o unclean. Oh, verse 12. Now therefore, give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace of their wealth forever, that ye may be strong and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children forever. O tanawa, ang paglikay
sa mga gibawal sa Ginoo maoy atong kadaugan. Mo'y kadaugan nga gisgutan ni Ezra. O sa gingon sa Bible, kinsay gisugo sa Ginoo nga ipasulti ang mga katawhan? Prophets. O kinsa may ni Baruch isip propeta karon sa kinabuhi sa mga Kristiyanon? Pastors. Mana kung unsay igiya sa Ginoo through the message of God, through the leading of the man of God, consider it. Kung nag-ingon sa Bible, consider the end of his conversation. Kinsa man ang his diha? Pastor. I-consider gina, dili kayo mo i-reject diritso. Wa pagani ninyo gisusi, inyo lang i-reject ang giyas Ginoo. Ano yung problema sa mga tao? Because we don't understand it, because we do not like it, we reject it. Karon mangutan ako, kinsa may nakasabot daan sa pulong sa Ginoo? Kinsa may ganahan daan sa pulong sa Ginoo? O mo na rejected ni. Bisag unsa pay buhaton sa Ginoo, i-reject gyud siya. Kay nga naman di man nato sabton. Di man nato tagaan og chance ang atong kaugalingon nga atong ma-experience kining giingon si Ginoo nga kinabuhi mga igsoon nga makabilin patag inheritance sa atong mga anak. Unya dili kay sa makadyot lang. Usa giingon sa Bible. Forever. Naliman ka diha ka mas strong. No? Tanawa ha. Verse 12, tanawa. Now therefore give not your daughters unto their sons. Ayaw iadto imong anak sa ilaha. Neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace of their wealth forever. Ayaw dito, ayaw ka sana kasilaw sa ilahang kayamanan. Tanawa, mga Kristohanon karon, asa mo na silaw? O diri gyud sa atong simbahan, guilty gyud kayo mga tao diri kay ngano man. Nag-guide man ta sa panginabuhi nga dili malikay ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo, pero asa man nasilaw ang mga Kristohanon. Sa pagpangita, sa pagpanginabuhi ngadto sa gawas nga way kalabutan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. And that is why wala ka sa serbisyo. You are not available sa discipleship. You are not available sa mga kanang activities sa simbahan. Nga bisan gani ang pagsimba, dili nimo ma-perfect. O sa may reason, because nasilaw ka dito sa kayamanan sa kalibutan. Unya ka na, dili na siya forever, mga igsoon. Temporary kayo na. O dili na makahatag og kadaugan. Apan kaning giandam sa Ginoo. Tanawa ha? That ye may be strong. Kung imo nang likayan ka nag-offer sa kalibutan para sa imong kinabuhi, malig-on ka and eat the good of the land. Kung asa ka diha gibutang sa Ginoo. And leave it for an inheritance to your children forever. Ngano makabilin maka? Because it is within you. Dili sa ila. Pero kung invest nimo imong kinabuhi ngadto sa ila, unsa may ibilin nimo sa imong anak kung wa na ka? Ngadto man to sa ila. Kay pa nakasabot mo? So sa may pasabot sa Ginoo ani. Tagaan ka mismo sa Ginoo diha sa imong kaugalingon ngong unsay mabilin nimo sa imong pamilya. Forever pa jud. Masa po ibilin nimo sa imong anak kanang inabangan kundi na makaabang palayason man na sila. Ba nakuha na to. Ang kanang income nimo kanang unsay imuhang pangita kung dili na imuha ini kamatay nimo di man nimo pwede ibilin na sa imong anak. Kay di man na imuha. Adili gay ka maghuwat mamatay ka. Inig matiguang na ka. Matanawa ra gud lahi ra gyud lihok sa tiguang oy. Lahi yung lihok, lahi ang lahutay sa tiguang
ug sa batan-on. Ay panaminaw mo. Unya, sa masugod kag sa dili, kamong mga batan-on karon paminaw mo, padung mo matiguwang. Kano sa mo maminaw, inigkatiguwang na, sakto gila ito sa pastor sa una. Wahila, kay wala maluya naman ka. So wala ka nakapangandam. Nga igabot sa panahon nga maluya na ka, wala kay napundar diha, magsalig ka. Nga wala ka na sibo, ngantong ingon sa Ginoo nga ang mga tao nga iya sa Dios, bisan sa tiguang na sila, gapadayon ang panalangin, kay nagapamunga sila pagpadayon. Mao ni problema mga igsoon. Nindot na kaayo, nasubay na tanan, na balik na tanan, ang problema naalagi naay kanagitawag og compromising. And that is why ang guiltiness na sa ilang kasing-kasing. Verse 13, and after all that is come upon us, for our evil deeds, and for our great trespass, seeing that thou, our God, hath punished us less than our iniquities deserve, and has given us such deliverance as this, should we again break thy commandments, and join in affinity with the people of this abomination? Wouldest not thou be angry with us till thou hast consumed us, so that there should be no remnant nor escaping? Kaning tao nga tarong ang kasing-kasing ba? Kaya niya mo istorya sa Ginoo ingon ani? Unsa man Lord? Amo na sang ipadayon ning pagbuak aning imong commandments para mahitabo na sad ning maadto na sad mi sa kaaway? Or kanang ang iyang hangyo magud sa Ginoo God, Lord, luwas sa namig balik aning butangan na sad. Pero ang iyang guilt mga igsoon tungod sa gibuhat sa Ginoo, ang bugti sa mga Israelites sakita oy siya mo'y naapektuhan. Siya mo'y naapektuhan. So mo na nga niyon si Israel sa Ginoo, wouldest not thou be angry with us till thou hast consumed us, so that there should be no remnant nor escaping? Mura na siya, suggest si Ginoo, tapusan na lang ni Lord ay. Pero mao lagi, si Ezra nakaibaw siya sa mercy sa Ginoo. And we have a merciful God, mga igsoon. And that is why, number 3, the call to repentance. Naagihapoy chance. True recognition of disobedience leads to humility and repentance. Acknowledging guilt before God is the first step toward restoration. Kaning tao nga dili ka mao moangkon sa iyang sayop, way pag-asa. So, the first step is to recognize kung sa may disobedience na buhat nimo sa Ginoo. So, muhatag kuno tag reflection gamay sa atong kinabuhi karon. Asa man na area sa imong kinabuhi that you disobeyed God? Can you recognize those? Naa ba mo'y na-recognize? Naa ba mo'y nakita? Ipanglista ko na, diri ko napita ay ni supak sa Ginoo. Ipanglista ko na, tanan nimo pagsupak-supak sa mga gisugo sa Ginoo sa imong kinabuhi. According to what the Bible says. Kay kung dili na nimo ma-recognize ngadto sa Ginoo mga igsoon, wa kay pag-asa. Because that is the first step. Without the first step, forget the second. Forget the third and the rest. You need to begin with the first step. Acknowledge your guilt before God. Mauna siya first step towards restoration. In verse number 15, ingon sa Bible, mga kaigsunan, O Lord, God of Israel, Thou art righteous. For we remain yet escaped, as it is this day. Behold, we are before Thee in our trespasses. For we cannot stand before Thee because of this. So kung dili nato i-recognize sa Ginoo ang atong mga sayop, we cannot stand before God. We need to recognize our mistakes.
We need to ask forgiveness. Lord, pasaylo ako, maunay ako mga sipyat sa kinabuhi, Lord. Diri ko na nabiktima sa yawa. Maunay ang angay na kung isurrender nimo, Lord. Kana kinahanglan makaibaw ka. Ayaw itago bisan unsa mga igsoon. Ayaw ka nang appear like righteous in the sight of God, but truly deep inside you na kay gitaguan diha. Wa man nag-ingon ang Ginoo nga He is looking for who is perfect. God knows that we are sinners. God knows our weaknesses. And I know that we also know our weaknesses. Kaya pa nagkasabot na, God will never judge us, mga igsoon nga, kana bang dili in a righteous way, or misjudge us, kaya di magyud siya masipyat. He will judge us accordingly. Accordingly, mga kaigsunan. Dili unfair ang Ginoo. So kung bati magani ang judgment, mahatag sa Ginoo nato, it is because of us. Kay wa gyud ta ni-recognize sa atong mga sayo. So, naa na mo'y nauna-huna, unsay angin ninyong isurrender sa Ginoo? Unsay angin ninyong ipangaypasaylo sa Ginoo, Lord, mauni. Kay mo man ay reason mga igsoon nga wa kay appetite sa mensahe. Mo na reason nga wa kay appetite sa pagbasa sa Bible. Mo na reason nga wa kay appetite to fellowship with your fellow believers. Unya inag-abot nimo magkig-fellowship ka, ang imo makit-an pinwi ang mga weaknesses, mga sipyat sa imong mga isig kaisuon. Ang pangutana kung maunay atong attitude, who is perfect? Kinsa may perfect? Wala. So makakita jud ka og sayo. Unya kay mao man na imo makit-an pirmi makaluya man na nimo. Kaya ang problema sa mga tao, mga igsoon, nga wala na in-tune ilang kasing-kasing sa Ginoo, makakita sila sayo and they will not do something about it. They will mock the sin. Ilang imak ang tao, ang sinner. Ilang tiwasan, mga igsoon, dapat dili ka na. Makakita man ganit tagsala, ang atong intention, mga igsoon, is to help the sinner. To remove the sin. Not to remove the sinner. Unya, arbor the sin. Ikaw na pud sunod. Kay mo, biya na biblical. Dili gani ka makatabang atong mga na-overtikan sa sala. Ikaw na pud sunod. Biktimahon sa sala. Pero kung imo siyang i-restore in the spirit of meekness and fear, absuelto ka. Dili ka matargitan ana nga klase nga nahitabo sa imong isig kaigsoon. Prinsipyo na sa Ginoo mga igsoon. So dapat ato ning katunon kaning pag-angkon sa sala ug pagpangayag pasaylo. Unya tudloi inyong mga anak-anak kay diha na nagsugod no sa mga bata pa. Di gyud mo angkong sala ning atong mga anak oy. Nagtuo sila nga maabsuelto sila bakay wa sila ni angkon. Unya ang nakakuan pa gyud kanang gitagaan nimong chance imong anak nga moangkon lang gyud ba bisag kay baw na ka nga sila isad-an. Unya imo lang yung paangkonon para ma-clear ang ilang heart ba with that sin. Kaya ang pag-ask of forgiveness magod, mao gyud na siya way nga ma-cleanse ta. Malimpyo atong kasing-kasing atong unahuna. Unya naraset na sa bag-o nga page sa atong kinabuhi. Wala na'y dirt. Kaysa, igsunod pakli sa imong kinabuhi, na-print dito ang mga problema daan. Kakapoy ana, oy. O kasuway mo ana, sa una, wala pa'y text-text, di ba, stationary. Na ay mga stationary nga napuno og drawing, gamay na lang kay suwatanan. Nakabantay mo, nasubraan man design. Ang nindot nga, design na kilid-kilid ba? Okay, say, nakasuway na sa una ka ng mga kaedad na ko nga anak man natong paghatag og message sa una. Di ba? Nya, pahumot-humot ba ka na, inigabli ba? Kahumot. Nya, kauman, pag gikumot, dinigikan. Wala gibasa, gikumot na dito. So, nya, ikaw, pirti ni mong
perti ni mong hago og suwat. Di ba? Di nindot suwatan, kanang daghan kaayog mga nindot yun ang clear ba? So nga itong kinabuhi, everyday, gitagaan ta si Ginoo brand new chance. Ang problema na to, we imprint the old sin in the new page. So, nagmata ta sa sunod adlaw, nga nagdala-dala ta sa sala na to. Nga dapat imo nang gi-confess atong niaging adlaw. Come clean before the Lord. Are you listening? Muna kung muna ipairal nato sa atong pamilya, walay bawnon ba? Kay mo man hinungdan gud nga maulbo ang kaspa sa mga kauban nato sa balay. Kay daghan kayo na sila og tigom-tigom. Mura gyud mo tindero og pabuto. Nga kundi mahalin tigomon ngadto sa balay. Hantod nakalimot ka, daghan na ka dito gitigom dito sa ilang silong. Unya magkadugay na, magkagrabe man ang iyahang kuan, iyahang buto. Amo na. Daghan kay mga Kristyanon gipantaguan ang mga sala. Mura nagpabuto mga igsoon. Inigabot sa panahon. Pabuto na siyawa. Bungkag lampinig. Unsa ra hinungdan? Usa ka puspuro ra jud. Nga kaya ra gid unta tong paungon diretso. Kaya ra gid unta to, gamay ra jud kaayo nga hinungdan. Gamay ra jud kaayo ni ulbo mga igsoon. Na kung imo pa nang gi-resolve daan every day. Confess it every day. Practice man ni. Confess it every day. Ayaw tuguti jud nga sa sunod adlaw magbaon-baon ka og kasuko. Tapusa yun na. Do not let the sun go down upon your wrath. Kaya nga naman, you are grieving the Holy Spirit. Diha ka makasala. Pwede ka masuko, pero makasala ka kung maugmaan na. Ayaw pa ugma iba. Ayaw ipakuha ay gahapon o gahapon rato. Di ba pwede bago na sa drone? Praktisa ko na ninyo, kung sa'y problema karong adlaw ba, tapuson, tani di ta mga tuog, nga di matapos. Kaya kung matuog mo, nyawa mahusay, ay expect na lang ugma, mas grabe mga kaigsunan ang gubat. Ay pa, nakasabot mo? Unya daghan na mong tigo, mga bomba diha. Yahin na maglinabay ang bomba. O kanay, di ba imo maning gibuhat? Boom! Ikaw po, mura kagway sa boom! Wala na. Kisa may damay. Ang mga tao nga may labot. Hello? Luoy kayo in town. Si mama magpapa nag-away kasi damay. Ang mga bata nag-away kasi damay. Ang ginikalan kay nag-away po dugapi. Iyay glaban. So bisag asa ta pang basta lagi na ipabuton. Ayaw na lang ta magpabuto Diba? Bisag literal ba? Ayaw na lang tag-apila-pila ng firecrackers Dito sa atong kinabuhi, ayaw na lang tag-apila ng sige tigo man ang pabuto Husaya na everyday. No? To abolish firecrackers in our life. No? Bombing. Daghan kay damage gyud. Luoy kayo ang nasod. Ang nag-away ra, ang mga ulo ra sa gobyerno. Pero kinsa may nangadamay, ang mga balay in town, sa mga tao, nga wa joy kalabutan sa ilang lalis. Nawa na? Kita, unsa man intawi atong kalabutan anang nag-away na sila. O tanawa atong gasolina ni mahal apil. Ganun, kabayad, matag-apil na ilang gubat. Huwag ayon ng gubat mga igsoon. Pero, sa uban mga tao, daghan na dato, kay ang gubat, business. Tagpila ko na usa kabala. No? Kada buto ana, yes! Sige pa, andam kay ang order. Paspas mo kay apas kay ta sa kuan order.
So, ang kontra o ang kontra sila yung supplier. Oh, kamo diha, napamoy bala diha. Usari supplier. Agyan na dato os gubat oy. Ang bayan na una gumba ka ng tighimog bala. Para mahunong mo na una atakon og una. May ba? O kita ay nalang tagtigom-tigom ana para walay gubot ang kinabuhi mga igsoon. Para dili ta mo barog at tumangan sa Ginoo nga guilty. Because God is a righteous God. We cannot appear before God guilty of sin. Are you listening? So i-clear gyud nato. We do not know. Wag ito kaybaw mga igsoon kano sa mobalik ang Ginoo. Wa ta kaybaw kung kano sa ta moatubang sa Ginoo kay kitay una mamatay. No, una ta mamatay before sa iyang pagbalik. Wa kita kaybaw. But please do not appear before God being guilty. Ayaw Diyon. So once in a while you submit to the Lord all your sins. Ay nang pangitag pari, mao ni nakanindot mga kaigsunan kay gihatagan nato sa Ginoo sa balang espiritu. We can pray all the time. Mo na basig nanay naguna-una ninyo ba? Angay dita mangumpisal no. Mangumpisal taon niya ha. Ang Bible na ba nagtudlo na. Mga kaparian nagbarog matag adlaw, naga-offer og pariha nga sacrifices kada adlaw. Nga ang kanang nga mga sacrifices dili makatangtang og sala. So, inigatubang nimo sa pari, ingno day ka pag-ampo og pila ka maghimaya, pila ka glory be, pila ka amahan namo, di gyud to makatangtang og sala. Numdumi gina, wa gyud na sa Bible nga makatangtang na makapuno Hinoo na sa kalagot sa Ginoo. Kay ngano man wala na nimo giampo sa Dios, giampo na nimo sa Dios. Kay si Maria dili gyud na siya Dios. Dili Dios, inahan na sa Dios, dili. Inahan na ni Jesus. Dili na siya inahan ni Christ. Inahan siya ni Jesus as human, not as God. So, wala kalabutan si Maria sa pagkaginoo ni Jesus. Pero siya ay gipaatiman sa manluluwas nga mao si Jesus. Amo na sa dihang about to depart na si Christ, woman iyang tawag. Dili mother, ang iyang tawag woman, behold thy son. Son, behold thy mother. Wala siya labot because Jesus as a God, wa siya inahan. Kaya exist na siya daan. Before gi-create niya ang tao. Naan na sila. Kaya siya part sa creation. Mabita na sa kanang Genesis, let us make man in our image, in our likeness. Kinsa man to nag-ingog as? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The Trinity. But there is only one God. Only one God. But Trinity. No? Tulo ka persona sa Dios. Usa ka Dios, tulo ka persona. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us warning once again regarding disobedience. Lord, nindot kaayo unta ang nahitabo nga nabalik na sila gikan sa Babylon didto sa Promised Land. Pero ang problema naay sala nga ilang padayon mao ang pag-compromise sa ilang mga anak ngadto sa anak sa kalibutan. And that is why Ezra was so grieved and standing before you guilty. It could happen to us as well. Giluwas na minimo, Lord, o gitagaan minimo chance to serve you. Gitagaan minimo responsibility to go and preach the gospel to every creature. To give hope to the lost nga makaangkon sad sila sa kaluwasan. Apan dili na mahitabo, Lord, kung dunay compromising nga mahitabo sa among kinabuhi. Kung among kuhaon og balik ang among kinabuhi nga imo nang gipalit ug among ihatag og balik ngadto sa kalibutan. Aron dili na minimo magamit sa pagsambuag sa ebanghelyo nga naghatag og kaluwasan. Lord, nahitabo sa kinabuhi nila ni Ezra, posible nga mahitabo usab sa among kinabuhi. So please help us nga dili mi mahimong guilty before you.
Help us, O God, to keep ourselves away from this world, from the principle of this world. And help us, Lord, to follow your guidance, to listen to your words. Ug among kinabuhi gyud ang imong mga pulo. Tuguti ang among mga anak, Lord, nga maghinumdom kanunay sa imong gisugo, mao ang pagwali sa ebanghelyo. Salamat kay Lord sa opportunity nga kami napuno mi sa imong lawas karon nga mao ang church. Ug tuguti, Lord, nga mo function mi isip mga sundalo gyud nimo karong panahon. Salamat kay Lord usab sa invitation. I pray that those who are being blessed with your message, O Lord, imong gibadlong, imong gikomen, ug unsa man ang ilang nadunggan sa imong mensahe, please let them respond through this invitation. Salamat kay Lord sa altar call. And please let this service end with our prayers, O God, to you. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karong kabuntagon ayong tapusa mga